sa walang hanggang pag-ibig at pagmamahal mo sa iyong mga anak. Pinupuri kita at pinasasalamatan sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sa pagkandili ng mahal na Inang Birhen Maria at ng taong kinalugdan. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat, sa mga alagad, sa IT team, sa mga tagasunod, gayon din po sa mga choir at sa mga caps. Isang maalab na pagbati ang ipinaabot ko po na isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Kung mayroon pong itas po yung kamay nung first time po dito. Para po sa kaalaman po na dito po sa Dambana ang tawagan po ay good morning. Kahit po ganitong oras. Ang good morning po ay isang patunay po na ang Diyos ay buhay. Palaging may pag-asa sa Kanya. Palaging may sigla. Basta po magtiwala tayo sa Kanya, manalig, manampalataya. Anda kong ito ay pinili ng Diyos Ama para gamitin niya. Higit lalo ang taong kinalugdan, ang mahal na Apo Conchi. Kung kaya't ang bawat isa na napaparito ay hindi nasasayang ang kanilang oras. Sapagkat ang panawagan ng Ama ay ganun na lamang sa kanyang mga anak. Mapapalad ang mga tao na sa kanya ay nagtitiwala. Kaya muli po, palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po ay buwan ng Enero, unang buwan ng taon. Tunay nga pong ang pag-asa sa Ama ay ganun na lang. Inaanyayahan po ang mga nais mag-share dito. Yung pong mga may gustong i-share po, mga kaganapan sa inyong buhay. Kamusta po ang mga alagad? Kayo po mga tagasunod. Ang mga choir. At sino po ang gusto magbahagi, ang mag-share? Volunteer po. Salamat po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat, sa mga alagad, sa choir, sa CAPS, sa pasyente, at mga tagasunod na katulad ko. Matagal na pong inuudyok sa puso ko na magbahagi daw po ulit ako sa kahiwagaan at kadakilaan ng ibinibigay sa akin ng Panginoon. Subalit, hindi po siguro takda, hindi pa po niya na hindi niya po ako pinatuloy. Subalit ngayon po talaga pong
nagpupumiglas po ang aking puso na tumayo sa harapan na ito at para pumulit ipagsigawan ang buhay na Diyos sa dakong ito sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng banal na Espiritu. Sapagkat galak na galak po ang puso ko sa taon na ito sapagkat muli na naman po ako nasama sa pagbibigil namin sa Kawan 9 na talaga pong puspos po ako sapagkat ang tema nga po namin noong Huwebes ay napakaganda sa pamamagitan po ng aming mahal na shepherd na si kapatid na si Elena. Sabi niya po sa amin, paano daw po ba namin na nadama ang Panginoon sa puso namin nung kami ay patuloy na nagpupunta sa dakong ito. Noon po, hindi ko po masabi na kung paano ko nadama ang Panginoon. Subalit humingi po ako sa Panginoon na, Ama, ibigay mo po sa akin ang nararapat ko pong sabihin para po maipahayag ko po sa kanila kung paano ko po nadama ang Panginoon sa puso ko nung ako po ay tawagin mo sa dakong ito. Maraming salamat po, Ama, sa ibinigay mo sa aking karamdaman, sa aking katawan, sapagkat yun po ang naging daan upang ako'y kanyang akayin sa dakong ito. Parang mulit pong madama ko po ang Panginoon ay patuloy na minamahal niya po talaga ang taong anak niya na sa kanya lang po talaga kumukuha ng lakas at lalo na po sa kanya po humuhugot ng anuman pong pagdalisay ang dumarating sa ating buhay. Siya lang po ang nakakaalam. Siya lang po ang nakababatid kung paano po niya tayo mahihalagpos. Sapagkat ang sabi ko nga po noon, kaya ko po nadama ang Panginoon sa pamamagitan po ng mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng Espiritu sa araw-araw ng aking buhay. Sa pamamagitan lang po ng mga salita niya at sa pamamagitan po ng magandang pahayag niya sa araw-araw, iyon po ay talaga pong itinitimo ko sa puso, lalo-lalo na po sa isipan at isinasabuhay ko po ito. Sapagkat kung ito po ay ating pakikinggan lamang at di po natin dadalhin sa puso natin, parang wala po na, para lang pong papasok sa isang tenga, lalabas sa kabilang tenga. Subalit pag ito po ay ating nadama at ito po ay nating nasa buhay, kahit po pala anong unos ang dumating sa ating buhay, talaga pong mapagsisigawan po natin ang Diyos na buhay ay palagi pong nakalinga at nagmamahal sa atin. Sapagkat patuloy niya po akong binibigyan ng kalakasan, binibigyan ng katatagan, lalo na po kung saan po ako mahina, doon niya po ako binibigyan ng pag-asa para huwag na pong mawalay sa piling niya. Kaya Ama, muli po sa oras pong ito ay nagpapasalamat po ako sa iyong harapan na ako po ay patuloy mong inaakay sa dakong ito at patuloy mo pong pinadarama sa akin ang Diyos na buhay sa pamamagitan po ng mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng iyong banal na Espiritu sa pamamagitan po ng mga salita mong walang pagkabula. Sapagkat kapag po dumarating ang aking kahinaan bilang isang tao, talaga pong hinahanap ko po palagi ang salita ng Panginoon sapagkat yan po ang nagiging daan ng aking kalakasan at katatagan ng buhay. Marinig ko lang po ang mensahe ng mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng banal na Espiritu sa pagka po siya'y tumayo na po sa ating harapan. Talaga po ang lahat na yon ay naiibsan at nanunumbalik na naman po ang kagalakan ng aking puso, lalo na po ang kapayapaan ng aking isip. Kaya Ama, nananalig at nagtitiwala po ako sa mga salita mo, walang pagkabula, hindi man po natin siya nakikita, hindi man po siya natin nahahawakan, subalit dalhin lang po natin sa ating puso. Mapapatunayan po talaga ang Diyos ay buhay, sa atin palagi siyang nakaagapay kung saan man po tayo tumutungo, sapagkat siya po ang nakakaalam, siya ang nakababatid ng nilalaman ng ating sangkatauhan, lalo na po ang ating pusong marumi na hindi natin mapatawad ang mga taon dapat natin patawarin. Ama, salamat po sa
ipinadadama mo po sa akin palagi na ang mahirap daw po palang tao ay kapag ka ginusto ng Ama na mahalin mo siya, talaga mo mapapakita mo sa kanya kung paano mo siya mamamahal sa pamamagitan po niya, hindi bilang sangkatauhan, sapagkat di po ba napakahirap nga po talagang mahalin ang tao na hindi mo naman po madama ang pagmamahal mo sa kanya. Subalit, sa pamamagitan po ng Diyos na buhay, talaga pong ipinadadama niya po sa atin kung paano natin dapat mahalin ang mga taong nagkukulang sa pagmamahal. Sapagkat ang Diyos nga po ay hindi madamot, hindi siya mapagtangi, kung bagkus yun po ay ibinibigay niya lahat sa atin para natin gawin sa ating kapwa para maipadama natin. Kaya muli po, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama at muli po niya po akong tinawag sa harapan na ito at muli ko pong maipagsigawan na ang Diyos ay buhay sa dakong ito sa pamamagitan po ng mahal na ating kunsing na kinalugdan ng banal na Espiritu. Ganun lang po at maraming Salamat po mga kapatid. Tunay nga pong ang bawat isa sa atin may pandama, may pag-ibig. Kung bubuksan po natin ang ating puso kay Kristo sa ating Diyos na buhay, sa Panginoon, walang imposible madadama natin siya. Kumikilos siya sa ating sarili, sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Kung ano man ang mga problema pinagdadaanan natin, pinadadama sa atin kung ano ang marapat. Subalit, kung ang gawain natin ay makasanlibutan, paano natin madadama ang Diyos na buhay? Purihin ang Diyos. Muli po, inaanyaya ko ang sa pang magbo-volunteer. Salamat po, kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa mga caps, sa mga alagad, at sa mga taga. Pupuri po ako at nagpapasalamat sa Ama at muli po, ako po ay naakay niya po sa dako na to. Buwan po ng August, nung pong ipasilay sa akin ng Ama ang isang batang lalaking sangkot. 3 beses ko po siyang napanaginipan. Tapos po, buwan naman po ng September, tumawag po ang aking anak. Sabi po, Mama, buntis ako. Then, dumulog na po ako ng dumulog sa Ama na sabi ko, huwag siyang pababayaan. Bigyan siya ng mabubuti at mabait na mga kaibigan. At yung naka-ano sa kanya, huwag siyang hahayaan. Pinupuri ko po at Ama at pinasasalamatan dahil ang nakabuntis po sa kanya ay boss po niya, Koreano, na hindi naman po talaga siya pinabayaan. Pinanagutan po talaga po siya. Umuwi po siya ng November 30, nag-usap po kami. Sabi, meron po siyang tagapagsalita. Sabi niya po sa akin, wag daw po ako mag-alala at pakakasalan niya yung anak ko. At hindi niya hahayaan na makakasalan niya at bibigyan niya ng magandang buhay yung mag-ina. Nagpasalamat po ako. Lahat po ng dulog ko sa Ama, po, ibinigay po niya para sa anak ko po na yon. Tapos po, umuwi po ako sa amin dahil may tatahin pa po akong sa bisita po namin, December 8. Nagpupurd na po kasi ako sabi niya, November 9, manganganak po siya. December 9 na po manganak. Nadali po, December 3 po, tumawag po sa akin ng madaling araw. Nanganak na daw po siya, nasa ospital po siya. Kaya bigla-bigla po, nagpunta na po ako ng Tarlac para maalagaan po siya. Kinuwento po niya sa akin ng mga kahiwagaan ng Ama ang kadakilaan na nangyari po sa kanya. Sumakit daw po ng madaling araw yung tiyan niya ng December 3. Alas 2, tapos po, dinala na po siya doon. Tinignan po siya ng doktor na sabi po, maglakad pa at lalabas sa bata alas 6. Maglakad-lakad po siya, pumunta po siya minto po siya sa isang kwarto.
Tapos po, bigla na lang pong alas 3 ng madaling araw, sabi po niya, sa kasama niya, sa kaibigan niya, parang may lalabas, aano muna ako, tatayo. Yung pong pagtayo na yun, yung pong baby, lumabas na po, bigla-bigla po yung pong kasama niya, sinalo po bata kasi maaano po yung ulo. Kaya nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa ama, hindi niya hinayaan yung mag-ina na mapahamak. Talagang ginabayan po niya at pinatnubayan na, kaya nagkagulo pong lahat po ang mga doktor at mga nurse doon. Kasi hindi po nila akalain na sabi po nila, alas 6 mga anak, alas 3 pa lang po ng madaling araw, lumabas na po bata. Kaya nagkagulo po sila. Pupuri po talaga at nagpapasalamat ako sa ama at hindi po hinayaan ni anak ko. Tapos po, ito na naman po, pabibinyagan po namin ng December 27. Then naka-video po yun. Ako po nag-aayos pa ng mga, tinawag po ng nagbibideo dun sa may unahan po ng yung anak ko po, madulas po kasi na naman po, nadapa po, kasama po yung baby, pinagkaguluhan na naman po. Buti po at yung pong bata, hindi po na po yung ulo, talaga pong hinawakan pong mabuti ng anak ko para hindi maano ulo, nagkagulo na naman po tao. Kaya nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa ama. 2 beses niya pong iniligtas ang apo ko sa kapahamakan at na hindi po siya na yung ulo niya, kundi patuloy niya pong pinangalagaan. At ngayon po, yung pong pamilya ko naman po, yung mga anak ko, sa lahat-lahat po ng Pasko, nagdaan December 25, nagkasama-sama po kami mag-iina, pati po yung kanilang ama. Kaya papurit pasasalamat ko po sa ama na buong buo po kami ng Pasko at masayang-masaya po ang aking mga anak, ang aking buong pamilya na nagkaisa po kami na nadama po namin ng kahiwagaan niya na kami iwahiwalay. Pinagsama-sama niya po talaga po kami at binigyan niya po kami ng maayos na kapaskuhan para madama po siya. Kaya walang hanggang papurit pasasalamat po sa ama. Salamat po. Salamat po mga kapatid. Tunay nga po na ang Diyos na buhay na inyong pinaglilingkuran o ang lahat ng ating pinaglilingkuran. Pinatutunayan niya na sa isang iglap, sa isang segundo. Walang imposible. Kapag ninais niya, kaya niyang gawin. Kaya ang kaligtasan na nakamtan ng inyong apo, pinatunayan lamang na talagang ang Diyos ay buhay. Ang susunod po na magbabahagi, si kapatid na Josie po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Matagal-tagal na rin po akong nandito sa Divine Mercy, pero nung nakaraang siguro mga 3 months, 4 months ako hindi nakapunta. Gawa po nung may pang personal po ako na kailangang ayusin. Nais ko lang pong ibahagi yung mga biyaya na nakuntan ko po dito. Kung sa dati pong ako po isang mahina ang loob, masyadong manipis, natampuhin. Saka po, pagka po may gumagawa ng nakakasakit sa akin, sobra po akong maramdamin talaga, iniinda ko po lagi iyon. Pero nagpapasalamat po ako na dako ako dito sa tambanang ito dahil yung pong kahilingan ko na baguhin niya ako, kanya pong pinagkaloob. Wala pong, lahat po ng hiniling ko sa kanya po pinagkaloob kahit po minsan medyo matagal. Pero lagi po ako umaasa at naghihintay sa kanya. Kasi po, sa akin pong laging pangitain,
lagi po niyang, pagka pinanghihinaan na po ako na loob, parang ang lagi po niya ibinubulong sa akin, maghihintay ka lang anak, maghihintay ka. Yun po ang lagi kong umaasa sa kanya. Kagaya po nung mga sa akin po, hindi naman ho yung mga nangyari sa akin, lalo ng mga asawa, di man ho perfecto. Pero yun po, pinagpapasalamat ko po malaki sa kanya dahil nalagpasan ko po yun. Saka po sa mga nagkasala sa akin, dati po lagi kong anaano yan. Talagang kinikimkim ko madalas sa puso ko. Pero po ngayon, sabi ko nga, lagi na lang akong sinasaktan. Sasabihin ko lang, Lord, bahala ka na sa kanila. Ganun lang. Saka po yung nagsilbi pong ano sa akin yung mga sinasabi ni Apo na parang yun po lagi kong tinatandaan. Saka po yung mga kapatid po sa tuwing magbe-bless po sila, sinasabi niya, yun, alam mo kapatid, kahit na sila nakakagawa sa iyo ng kasalanan, nakakasakit ng damdamin, nandito ako ang Panginoon. Laki naghandang tumulong sa iyo. Kanya, pasalamat po ako ng malaki sa Kanya, sa Panginoon. Siya po talaga ang lakas at gabay ko sa buhay. Maraming salamat po. Salamat po mga kapatid. Tunay nga pong ang Diyos ay hindi maramot. Lahat po tayo ay binibigyan. Sa bawat umaga, sa bawat pagising natin, biyaya ay ating nakakamtan. Amen po ba? Ang mga karamdaman na ang mga karamdaman na nagiging ang mga karamdaman nagiging taglay ng isang katawan. Yan po ay minsan ay pahintulot ng Ama. Sapagkat ganun na lamang kamahal niya ang kanyang mga anak. Kung paano natin siya hanapin, kikilalanin. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Okay, maraming salamat po. Hindi ko na po inantay na tawagin pa aking pangalan. Buhay ang Diyos. Alam niyo po, sabi ko nga talaga napakadakila ng ating Panginoon. Kahapon po, dumating ako kahapon. Nakita ko si Tita Bioli sa Opel's Eatery. Habang kumakain siya, inaya na naman niya ako. Sabi niya, kapatid, eto may masarap. Kasi po, ganun po kami. Pagka nakita ko siya ron, kumakain, aayain niya ako, lilibre niya ako, kakain din po ako. Sakto po, nung makita ko pinakain niya, sabi ko, ayoko, busog ako eh. Nung punlapagan siya nung sampelot, yung bilog-bilog, sabi ko, gusto ko yan. Pinakain po niya ako. Konting bahaginan. Pagkatapos po nun, pumasok na po ako sa loob ng, dun po sa choir. Masakit po yung aking ulo. Pinaisip sa akin ng Panginoon na magpa-BP ka dahil matagal na po akong hindi nagpapa-BP. Dahil po sa may nararamdaman ng kakaiba, tinawag ko po si Chris at ako po ay nagpa-BP. Nang ako po ay i-BP, 170/100. Ang ginawa ko po, mayroon po akong baon na yung panlagay sa ilalim ng dila. Kinagat ko po yun, nilagay ko po sa ilalim ng dila ko. Sabi ko, pamyamya ito, bababa na. Hanggang sa nakaupo po ako, nakaupo akong ganyan, sa kalahatian po nung pagmemensahe ng Apo Kunching, naririnig ko po yung mensahe niya, pero antok na antok po ako, nakayuko po akong ganon. Naririnig ko po. Hanggang sa naramdaman ko po na ito pong ganito ko, uminit itong ganito ko, mainit na mainit para ako may lagnat. Yung hanggang tenga ko, batok, dito. Sabi ko, pakikuha uli yung pang-BP at magpapa-BP ako. Nang i-BP po ako, 180/100. Ngayon po, sabi ni Chris, halika na, tara doon sa banyusan. At nang maanuhan ka, tumayo po ako, inaakay niya ako, hindi po ako nagpaakay. Sabi ko, hindi, kaya ko. Dire-diretso po ako lumabas doon na parang walang anumang nangyari sapagkat wala naman po akong nararamdaman na nahihilo kundi maliban sa sakit ng aking ulo at saka ito pong aking dito
dito. Parang mainit na mainit siya. Tapos nung kuwan, nadaanan ko si Nanay Iya, nagmano ako. Dinig na dinig ko sa kanya, sabi niya, o na, paano yun? Hindi ko po pinansin. Pagdating po sa banyusan, pinaupo ako ni Chris. Sabi ko, kapatid, ano bang gagawin mo? Ako na lang. Dahil nahihiya po ako na ako inaano niya. Hindi, sabi niya, lilis mo yung pantalon mo. Pinaupo po ako sa upuan, doon sa banyusan, at isinaok niya sa mainit na tubig yung aking paa. Pamaya-maya po nun, hinaplos niya ako sa kamay. Dumating naman yung aking kumare na si Architect Rose. Sumunod naman si kapatid na Rowena. Habang hinihilot po, nahaplos po nila ako at nilagay nila yung paa ko sa mainit na tubig. Medyo nagbiro ako, sabi ko, Mare, mainit na ang paa ko. Kulang na lang dyan ay magic sarap at saka betchin, sabaw na. Napakadakila at napakabuti po ng ating Panginoon. Ilang saglit pa noon, pagkatapos ng ako haplusin nila, pinisyon po nila ako, 140 na lang, over 100. Ang sabi ko sa Panginoon, kung wala ako sa dambana at doon ako sinumpong sa amin noon, hindi ko naman po alam yon. Dahil nagwa 180, over 100 ang BP ko. Sige po, paupuin niyo po muna. Sapagkat noong mga nakakaraang panahon, araw po, ang aking pong BP 180, wala po akong nararamdaman sa aking sarili, nakapagre-recording pa ako, nakakabiyahe pa ako. Pero kahapon po, medyo kakaiba yung aking naramdaman. Kaya kung ako po siguro nasa bahay, at gano'n ang aking pakiramdam, siyempre po hindi ko naman alam kung ano yung nangyayari sa akin. Wala naman po akong kasama. Kaya talagang ang Panginoon, napakabuti niya. Salamat sa mga kasama kong choir na nagmalasakit sa akin. Salamat kay Architect Rose, kay kapatid na Rowena, kay Chris na aking nurse. Salamat sa inyo sa pagmamalasakit ninyo. Napakabuti po ng Panginoon, napakadakila niya. Ang sabi ko sa Diyos, Ama, ang hinihiling ko sa iyo ay dugtungan mo ang buhay ko. Subalit, pagkatapos ko pong hilingin sa Panginoon yon, alang-alang sa aking mga anak, dugtungan niya ang buhay ko. Gusto ko pang makapaglingkod sa Kanya. Pamaya-maya, isusunod ko naman panalangin sa Kanya. Kung sakali at itatakda mo na ako ay bawian na ng buhay, ihanda mo po ako. O, siyempre naman. Bakit ko po yun nasabi? Kasi po, hindi po natin alam hindi po ba? Ang gusto ng ating Panginoon, sino po ba yung ayaw ng mahaba ang buhay? Hindi ba lahat po tayo gusto natin yan? Pero kailangan tanggapin po natin sa ating sarili na wala namang taong nabuhay ng habang panahon. Kundi dumarating talaga yung takda ng Ama na pagbawi ng pahiram na buhay. Kaya lang, humihiling tayo na sana, Lord, dugtungan mo pa. Dugtungan mo pa. Alam niyo po ba na ngayong ako nakakaranas ng ganito, mas higit na nararamdaman ko ang kahalagahan ng buhay. Yung hiwaga ng Diyos sa aking buhay. Bakit po? Lalo na po kayong may sakit. Ako po, sa akin pong kalagayan, paghiga ko, mananalangin ako, hihingi ng tawad sa Panginoon, magpapasalamat sa lahat. Tapos, alam ko po ba kung ako pa ay magigising pa nun? Subalit, sabi ko nga, paggising ko sa umaga, wala po akong maraming dasal Wala po talaga. Kundi, ang nasasambit ko lamang po ay, salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Bakit po? Isipin niyo po magdamag kang tulog na wala kang alam. Pagdakay umaga na didilat yung mata mo. Yan po ay isa sa kahiwagaan ng ating Panginoon. Yun pong iba sa atin, ang hinahanap po nila ay himala. Araw-araw may hiwaga ang Diyos sa inyo. Araw-araw po may himala ang Diyos na ginagawa sa buhay natin. Kaya nga ako, ayaw ko pa. Kung sa ganang sarili ko, masyado po akong mapagpaimbabaw kung sasabihin ko, sige Ama, hindi
Lagi tayong mayroong pakikiusap pagsusumamo sa ating Panginoon. Pero sa kabila ng aking kalooban at kaisipan, sino nga ba ang nakaalam kung kailan nga yung takda mo? Kaya nga ang sinasabi niya, maging handa kayo. Kaya sabi ko sa Panginoon, Ama, ihanda mo ako. Sapagkat pagdating nung takda, ayaw ko mang iwan ng mga anak ko, wala po akong magagawa eh. Wala pong magagawa isa man sa atin. Kaya hindi po ako malakas. Hindi po ako matatag na ganito kalakas loob ang magsasalita ko, kundi ito po talaga yung katotohanan na marapat natin mapagnilayan sa ating buhay. Na dapat maging matatag tayo, masakit man sa atin. Ang sabi ko nga sa aking ina, alam ko naman kung bakit sa edad mo na ayaw mo pang mamatay dahil nga gusto mo makita mo pa kami, mga anak mo. Gayon din po ako eh. Gusto ko rin po makita pa ang aking mga anak, nalalaki ang aking mga apo. Subalit, sadyang nakatalaga na ang buhay na tao, mayroon pong takda-takda iyan. Kung sa ganang iba siguro, ako'y naglilingkod sa ating Panginoon, bagamat sa karampot na pag-aalay ko, alam ko, naglilingkod ako sa Kanya sa abot ng aking makakaya. Subalit, hindi po ako nagtanong, bakit naglilingkod ako eh? Ba't ako may sakit na ganito? Na parang hindi yata humuhupa ang ang aking pagtaas-taas ng presyon. Hindi po ako nagtatanong sapagkat wala po akong karapatang magtanong sa ating Panginoon. Tayo, hambing tayo sa lupa na lahat ng damo diyan ay maaaring tumubo. Kung minsan yung ating karamdaman nagiging dahilan pa para tayo ay malapit sa ating Panginoon. Sapagkat kung wala tayong sakit, malaya tayong gawin ng kahit ano. At kung meron man tayong pera, malakas ang loob natin, punta sa kung saan dahil may pera ka. Subalit, pag wala kang pera, ano ang ginagawa mo? Wala tayong ginagawa kundi ang manikluhod sa Panginoon, humingi ng habag niya sa bawat araw na, Ama, ikaw ang bumuhay sa akin. Ikaw ang kukuha sa buhay na pahiram mo. Ikaw din ang magbibigay kagalingan sa akin. Alam niyo po mga kapatid, sa ganang sarili ko, marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Lalo ngayon na nakilala ko ang Panginoon, hindi ako perpektong tao, sapagkat wala naman pong perpektong tao dito sa mundo. Subalit, batid ng ating Panginoon kung ano ang isinuko ng bawat isa sa kanyang paglilingkod at pagkilala sa Diyos. Sabi ko nga sa dating buhay ko, baka may mga tao pa nga hanggang ngayon hindi man makapaniwala na, nagbago ba yan? Katulad nga po nung mga nagdaang panahon na ako po ay bago-bago sa dako na to, may dumaang prosesyon. Ako naman po ay naroon sa barandilya na yon. Habang pinapanood ko yung prosesyon na nagdadaan, pagdaka may isang babae, tinuro ako. Ang sabi sa akin ay, ba't atyo ka rin tang babae ngay ta? Sabi pong ganyan. Sa Tagalog po yun, Kapampangan eh. Sa Tagalog po yun, ba't andun yung babae na yun? Para po bang ano niya? Ba't nandun yun? Anong karapatang nandun yun? Nasa simbahan. Ngayon po medyo, para wag naman ako mapahiya sa sarili ko, wari, gumanong-ganon ako. Talaga pong ako, dahil wala po akong kasama. Di po ba? Yun po yung tinatawag na paghusga ng tao. Hinuhusgahan ka nila ayon sa gawa mo, sa nakaraang buhay mo. Subalit hindi nila alam kung ano ka na ba ngayon, ano ka ba noon, at ano ka ba ngayon bilang binago ng ating Panginoon. Katulad ng lagi kong sinasabi, walang perpekto at walang banal na tao. Subalit ang Ama, makasalanan ka mang nilalang, basta't sumuko ka, ibinigay mo ang lahat sa Kanya, tinanggap mo ay siya. Mapalad po kayo na mga narito, bagamat may sakit kayo, huwag kayong nawawala ng pag-asa. Kung kami nga po, alagad na hinirang ng ating Panginoon, lingkod, dumaranas po ng maraming pagdadalisay sa ating buhay. Iba-iba lamang. Huwag nating sabihin na, buti pa siya, marami siyang pera. Oo nga, marami nga siyang pera. Hindi naman siya mapagaling ng pera niya. Ano po ang magagawa ng pera mo kung may sakit kang hindi mapagaling-galing, di po ba? Tama daw. Di po ba? Ikaw naman, tapos mahirap ka. Mahirap ka nga. Subalit nasa iyo naman ang Panginoon.
Di ba kahit talbos lang ng kamote at bagoong inuulam mo, masaya ang pakiramdam mo. Kumparo sa maraming pera, nasa sila, wala silang pakilala sa Panginoon, nandoon sila sa sugalan, puro pagpapasarap buhay ang kanilang ginagawa. Mapalad po tayong mga mahihirap, sapagkat kung tayo ay tapat na nananampalataya sa Panginoon, daig pa natin ang mayaman. Huwag kayong nalulumbay. Kung kayo man po'y dumaranas ng sakit, yan ay bahagi lamang ng sa atin ay pagdadalisay. Iba-iba ang ating pong pagsubok sa buhay. Kanya-kanya tayo ng krus na pasanin. Kung wala tayong pagtitiis at pagbabata, papaano masasabing tayo ganap na nakakilala sa Kanya? Sa aking buhay, sapagkat ako nga po ay nag-iisa, masyado naman po akong mapagpaimbabaw. Kung sasabihin kong kahit nag-iisa ko, kayang-kaya ko naman, malakas ako, nasa akin ng Panginoon. Hindi po. Dumaranas din po ako na kung minsan nakadukdok na lang po ako sa higaan, manakanakay pinanghihinaan ako. Subalit pag naalala ko ang Panginoon na sinasabi niya sa Biblia, mahal niya ang mga balo. Doon po lumalakas ang aking kalooban at sinabi niya na kailan may hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kung ang mga masasama kanyang kinakalinga, ano pa kaya na kami na lingkod ng Panginoon na nagbabat at nagtitiis, nagpapatotoo na siya ay buhay, nagpapatotoo na siya ay dakila at mahiwaga ang kanyang pabayaan. Subalit, sabi ko nga po, ang lahat ay may katapusan. Walang nabuhay na tao na habang buhay ay nabuhay. Kaya sa bawat araw, tayo po ay maging handa. Sabi ko, Ama, lagi, huwag mo po akong pababayaan. Ako na sa iyo ay umaasa. Muli, salamat po sa mga kasama kong choir. Salamat kay Architect Rose. Salamat po kay kapatid na Chris, kay kapatid na Rowena, kay Tita Bioli na lagi nagpapakain sa akin. Tita, salamat sa iyo. Nais ko pong awitan ng ating Panginoon bilang pasasalamat ko sa Kanya. Sa'yo lamang ang puso ko, sa'yo lamang ang buhay ko. Kalinisan at daralita, pagtalima aking sumpa. Panginoon, nandirito ako, umaawit sa'yo, nananambitan ng puso ko. Salamat sa buhay na kaloob mo. Kapayapaan tuwina'y ibinibigay mo. Panginoon, sa'yo ang buhay ko. Pag-ibig na alay mo, ngayon ay tinanggap ko. Di man karapat dapat ako, anak na nagmamahal sa'yo. Ako'y kinalinga mo, minahal na totoo. Sa'yo lamang ang puso ko,
sa'yo lamang ang buhay ko. Kalinisan, pagdaralita, pagtalima, aking sumpa. Panginoon, dinggin mo ang tinig ko. Mula sa'yo, talinong pinagkaloob mo. Muling binabalik sa'yo, kapurihan at karangalan. Pupurihit sa sambahin, pasasalamatan ka, Jesus ng buhay ko. Salamat sa'yo, Ama. Apo kunting sakit binigay mo upang ika'y makilala ko. Makasalanan man akong tao, subalit sa'yo, Ama, sinusuko ko ang buhay ko. Walang magagawa ako kung bawiin mo ngayong oras na ito. Salamat sa'yo, Ama ko. Lumuluha itong mata ko, di nang dahil sa hinagpis ito, kundi nang dahil sa galak na nararamdaman ko. Buhay ka nga, O Diyos, Ama ko. Buhay na kumikilos sa buhay ko. Kaya't papurit pasasalamat ko'y tanggapin mo, O Ama ko. Sa'yo lamang ang puso ko. Sa'yo lamang ang buhay ko. Kalinisan, pagdaralita, pagtalima, aking sumpa. Di ako nangangako, Ama, sa pamamagitan ng pananalita ko, kundi sa pamamagitan ng awitin ko. Damhin mo, Ama, laman itong puso ko. Ayaw kong mawalay sa iyo, Ama, kaya't nagsusumakit, ako'y nagbabata. Di man sapat itong gawa ko tuwi na iyong tanggapin, O Ama. Pag-ibig na mula sa'yo'y tinaglay ko, O Ama. Mga naririto may karamdaman sila, padaluyin mo, Ama, ang iyong espiritu na siyang magdudulot ng kagalingang totoo sa pamamagitan ng pahayag
mula sa apo kunching ko. Ang banal mong Espiritu, nagahari siyang totoo. Sa bawat pahayag mo, o Ama ko, niluluwal sa madlang tao, padaluyin ang kagalingan mula ulo hanggang talampakan. Salamat sa iyo, o Ama ko, mang-aawit na saki pinagkatiwala mo. Nagbabathat, nagsusumakit na totoo, makapaglingkod lamang ganap sa iyo. May pagkukulang man kami, o Ama ko, ikaw na nga, Ama, ang magpunong totoo. Pagkat bilang tao nga kami, di sapat ang magagawa namin. Pag-aalay na para sa'yo'y sadyang kulang, di sapat ito. Salamat sa'yo, dakilang Ama ko. Mga kapatid kong alagad na naririto, ganap na pag-isahin mong totoo, bikisin ang pag-ibig mo, o Ama ko. Gayon din mga kaps na narito, inakay mo nang dahil sa pag-ibig mo. Ginamit ang katauhan ng apo kunching ko upang kami ay pag-isahing totoo. Salamat sa iyo, mahal na Ama ko. Mga tagasunod na narito, inakay mo sa dambanang ito. Pagpalain mong ganap, o Ama ko, di ng yaman o material na totoo, kundi pagyamanin ng iyong espiritu, ganap sa'yo'y kumilalang totoo. Maging dapating makilala ka, o Ama ko, sa pangalan ni Jesucristo'y purihing totoo. Sambahin ka, dakilang Ama ko. Sa mga nanunood sa ibang bansa, sa pamamagitan ng internet kung tawagin nga, patnubayang ganap mo sila, o Ama, sa kanilang ganap na pagtitiwala. Sa pamamagitan ng iyong espiritu, gamit katauhan apo kunching ko. Tuwi na ang bendisyon ay igawad mo, kapayapa ay kamting totoo, kagaling ay kamti nila, Ama ko, kapayapaan niya ay dumaloy sa puso nito. Panginoon, Panginoon, salamat. Salamat po sa iyo. Buhay ang Diyos. Maraming salamat po. Tita Peli, salamat sa iyo. Sa tuwing nang tatawag ka, pinalalakas mo ang loob ko. Sa inyo ni Tito Mike, bagamat alam ko mayroon din kayong pinagdadaanan ngayon, subalit, hindi ko pong sinasabi, sabi ko nga nung nakaraan nag-share ako, ako'y binubuhay ng Diyos sa kanyang kahiwagaan. Ako'y binubuhay ng Diyos sa kanyang hiwaga. Kaya kung papaanong ako'y binubuhay ng Diyos sa kanyang kahiwagaan, gayon din po kayo. Binubuhay, pinagpapala ng ating Panginoon. Alam ko po, gagaling at gagaling kayo.
kakaloob ng ating Ama. Kaya maraming salamat sa aking mga kaibigan. Salamat, Det. Oo, iiyak nga. Iyak sa tuwa. Sapagkat meron kang kasama, meron kang kaibigan, meron kang choir, meron kang mga nagmamahal. Napakasarap po nun. Hindi iyak na kung ano pa man. Dahil alam ko, dudugtungan pa ng Diyos ang buhay ko sapagkat ako'y gagamitin pa niya. Meron siyang mayroon pa akong buhay ko. Kaya alam ko, ang bawat panalangin ko sa bawat araw, naririnig ng ating Panginoon. Salamat sa inyo lahat. Tito Dante, na Facebook akong madalang. Salamat sa inyo, sa inyong lahat, at higit sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa, ng mahal na apo ko na siyang ginamit sa akin kung bakit ako nakakilala kay Kristo. Na dahil kay Apo, hindi kanyang pasubalian, siya ang ginamit sa akin ng Panginoon kung bakit nakilala ko si Kristo, kung bakit nakilala ko ang Diyos na buhay. Salamat po sa inyo lahat, kay kapatid na Ana, sa kapatid na Mirna, sa aking kapatid na kapatid na Alan, sa mga choir, sa lahat. Maraming salamat po. Buhay ang Diyos! Buhay ang Diyos! Salamat po mga kapatid. Katotohanan, katotohanan, ang pag-ibig ng Ama. Walang tinatangi, mahirap man o mayaman. Maging alagad man, nagkakaroon ng karamdaman. Subalit ang pagkilos niya ay walang pag-aalinlangan. Kung paano tayo pinatatatag, nandito ang mahal na Apo Conching. Magtiwala lang, manampalatayang ganap. Walang imposible. Sa pagbabahagi po ng ating mahal na kapatid, kung paano pinaghahanda, magtiwala lang po tayong ganap, manampalataya. Muli po tatawag po tayo ng isang magbabahagi. Meron po kasing kanina, patawad po. Meron po kasi kanina, meron po isang nagbulong sa akin. Ano po kayo? So, susunod po kayo, ano pa? At tawagin po natin ang isang ating magsishare upang po ang buhay na Diyos para kay kapatid. Buhay po ang Diyos. Salamat po. Alam niyo po, kumakabog po kasi yung dibdib ko. Kailangan ko po ibahagi sa inyo to. Alam niyo po, nung ganitong araw din po ako nung nagbahagi nung last week. Alam niyo po, galak na galak po ang puso ko. Kasi nga po, yung naganap po sa aking anak na nagkaroon ng simpleng karamdaman. Sa pamamagi, yun po ang daan kung bakit po naakay siya sa dakong ito. Kaya po nagpupurit ng papasalamat po ako sa Panginoon at siya po ay magaling na, nakakapasok na po siya sa eskwelahan. Kaya ko po ibabahagi muli sa inyo ito kasi po nung talaga pong isa po ito nasa hiniling ko po sa Panginoon.
Salamat. Pasensya na po kayo. Ayun nga po, yung hinihiling ko po sa isa sa Panginoon na maakay ko po yung mga anak ko dito. Purihin ng Ama. Sila po, nung pong Friday ng gabi, talaga pong hinihiling ko na sila'y makapag-vigil. Palakpang po natin ang Panginoon. Sila po ay, yung po ang una nilang pagbibigil sa Kawan 12 sa, ang shepherd po nila ay si Tita Promise. Kay buti ng Ama, nung pong gabing yon, talaga pong pinatunghay po sa mga anak ko at ganoon din po yung sa mga pamangkin po ni Ate Mir na yon. Bali, 4 po yung pong nagbigil. Ibinalig po nila yung tema na, ang tema po nila ay tungkulin sa magulang. Alam niyo po, nagagalak po ang puso ko, pinatunghay po sa akin na ang mga kawan niya po, napakarami niya pong kawan. Pero yung iba po, hindi po dumalo. Pinatunghay niya po sa akin at pinarinig niya sa akin kung paano po magbahagi ang mga kabataan. Alam niyo po, sabi ko, nung una po kasi alam niyo po, nagbahagi din po ako, sabi ko, alam niyo, naiinggit ako sa inyo, sabi ko ganun sa kanila. Napakapalad ng mga magulang niyo sapagkat kayo'y malalalim na ang inyong pagbabahagi. Nabuksan kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga banal na aral at salita ng Panginoon, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching. Alam niyo po, yung mga bata, nung isa-isa po silang nagbahagi. Yung mga anak po nila, Tita Ana, kapatid na Alma, mga taga-Paligi po, mga taga-Bustos, talaga pong habang ang isa po ay nagbabahagi, alam niyo po sa dating buhay nila, bakit po sila nag-iiyakan? Yung pong mga panibuho po nila sa mga magulang nila, yung pagdaramdam, talaga pong ibinahagi nung una po, ibinahagi nila sa dati nila pong buhay yon. Alam niyo po, nag-iiyakan po sila habang sila'y nagbabahagi. Talagang nadama po nila yung paano po sila nabuksan sa dakong ito. Alam, sabi ko nga po sa kanila, napakapalad ng mga magulang nyo. Alam niyo po, yung mga bahagi nila, gustong-gusto po nilang madala yung mga magulang niya rito. Yung pong nagtatampo sila sa mga magulang nila yung pong andun po yung selusan, yung pag-aaway ng mga magkakapatid, yung po yung mga binahagi nila. Kaya po napakapalad po talaga ng mga batang yun. Kaya nga po pag nag-share po sila dito, hindi po ba ang lalalim na ng sineshare nila? Kaya po nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Panginoon at umpisa na po ito na pag-akay ng mga anak ko dito at ganun din po sa aming mga pamangkin na hindi lang po una at huli, kundi patuloy at patuloy po silang akayin dito upang sila'y mabuksan at madama nila ang tunay na Diyos ay buhay. Siguro po sa yung pong paraanan na yun nung nagkaroon po ng karamdaman yung anak ko na halos 2 linggo po siyang nilalagnat. Talaga pong lupay-pay na po siya, hindi po siya makakain, hindi po siya makainom ng tubig. Nung po nga pong Sabado na yung ng gabi, talaga pong ang lagnat niya nagko-40 na po. Talagang napanghinaan po ako ng loob kasi po ako lang po at yung isang anak kong bunso na 7 years old ang nandun, talaga pong napakainit niya. Pinupunasan ko po siya ng mainit na tubig, yung suka, pero panandalian lang po yung pag-alis ng init, pero bumabalik pa rin po. Nung pong kinabukasan, yung nga po, yung talagang hindi na po siya makababa kasi po nasa itaas po siya, hindi na po siya makababa, halos pasanin na lang po ng kabiyak ng puso ko. Sa pamamagitan po ni Ate Mirna, tinawag po siya ng aking kabiyak ng puso upang siya'y banyusan, upang sumigla ang kanyang katawan. Alam niyo po, nung pong binabanyusan siya, talagang napakalakas po ng panalangin. Totoo po yun, pag kayo tulong-tulong sa panalangin, napakalakas po ng panalangin. Kagad niya po ibibigay yun. Alam niyo po,
nakainom na po siya ng gatas. Pinakain po siya ng prutas. Yung pong araw na yon, talaga pong nawala na po yung lagnat niya, pero po, nung nawala po yung lagnat niya, may sumingaw pong rashes. Then yung kinabukasan nga po nun, dinala ko kay Apo. Sabi naman po ng mahal na Apo, hindi daw tigdas yun, hindi dengue. Kaya patuloy ko daw pong banyusan yung anak ko at painumin ng Gatorade. Kaya po, salamat po sa Ama, sa kaparaanan na sa karamdaman niya ay naakit. Talaga po yung mga anak ko po na yun, matitigas po ang mga kalooban. Hindi ko po kinahihiya talaga na yun nga po yung hindi po sila magkasundo ng kuya niya. Talaga po yun ang hinihiling ko sa Panginoon na magkaroon sila ng pangunawa at pangdama, na magkaisa at magkaroon ng pagmamahal sa kapwa. Kaya po, salamat po kay Tita Promise at talaga pong yung pong talagang pinarinig po sa kanila at pinatunghay kung paano po ang mga kabataan ay magsipagsiwalat ng mga at magbahagi ng mga karanasan nila sa dati nilang buhay ngayon po. Talagang inihiling ko pa rin po sa Panginoon na huwag niya akong pababayaan na patuloy silang akayin dito, na sila'y mamulat sa mga banal na aral at salita ng Panginoon, sa mensahe ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya papuri sa Ama, sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. At kaya nga po, nung isang araw pa po kasi yung parang anak, ibahagi mo yung natunghayan mo nung isang gabi, ibahagi mo sa mga kapatid mo kung ano yung narinig mo sa pagbibigil nila. Kaya po kanina nung nagbabahagi po si Tita Glo, para pong udyok po sabi po ng kaisipan ko, anak, talaga po yung dibdib ko kumakabog. Nanginginig na po ako. Ayun nga po, sabi ko po dun sa facilitator, sabi ko, kung po pwede, sumunod na ako kay Tita Glo. Kaya papuri sa Ama at hindi niya ako pinabayaan. Kaya tayo pong mga magulang, bigyan po natin ng pansin yung ating mga anak. Bigyan po natin kasi po naghahanap po sila ng kalinga. Kaya nga po kami nagsusumikap na mahirap po pag lumalaki na po sila, nagdadalaga, nagbibinata. Iba na po ang kanilang ginagawa sa lansangan. Kaya nga po, pilitin natin na sila bigyan ng pansin kahit na tayo may ginagawa, kahit busy tayo sa trabaho. Yun lang po at magandang umaga po sa hapong ito. Salamat po mga kapatid. Palakpakan po ang Buena Dios para kay kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na nagbibigay ng kagalingan sa atin, binibigay sa atin ng lahat. At sa ating Apong Kunching na kinalugdan niya. Alam niyo po, gusto ko pong mag-share ngayon kasi po, kanina pong papunta po kami rito, muntik na po kaming naka-aksidente. Pinadaanan po kaming mag-ina. Yung po palang bata, kumapit sa motor na hilahod. Buti po napansin ko. Yung nanay naman may hawak na bata. Sabi ko, anak, ihinto mo, yung bata, nakakapit pala. Purihin po, Ama, at nakita ko agad siya. Kung hindi po, baka po, kung mabilis po itakbo namin, baka po sa ospital kami nagpunta. Kaya ako po nagpapasalamat sa ating Panginoon. Nakaupo po ako rin para po akong sinusulot. At para pong gustong sabihin na, Ama, magpasalamat ka kasi yung na-aksidente mo, nagasgasan lang ng bahagya. Kung hindi po siguro po, pinahintulot din ng Panginoon na dito kami mapunta ngayon. Alam niyo po, kahapon, hindi ko po planong pumunta rito. Kung bakit po sa araw-araw ay hinihila ko ng mga pako rito. Nag-aaral po yung anak ko. Alam niyo po, nagpapahatid po ako sa iba para makapunta ako rito. Para po yung sakripisyo ko. Hindi po mapadala yung sakripisyo ko sa araw-araw. Kahit po ako may ginagawa sa bahay. Kung bakit po sa oras ng pagpunta rito, nilulubayan ko po. At ako po nagpupunta rito kahit kahingino po, kahit sa bata nagpapahatid ako.
purihin ang Ama kasi po napakadakila niya. Alam niyo po, nung ako'y nagtitinda, ala na po akong asawa ngayon, namatay na po yung asawa ko. Lahat po ng kahilingan ko binigay sa akin ng Panginoon Diyos. Hindi man po ako yumaman, pero lahat po ng pangangailangan namin ipinagkalaog niya sa akin. Bawat hiling ko, sabi ko, Amang Panginoon, wag mo po kami pababayaan sa araw-araw. Binibigay po niya yung pang-araw-araw namin. Kung ano po yung kahilingan kung gustong ipagkaloob sa kanya, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, wag mo naman pong pababayaan na aking mangutang pa ng mangutang at hindi naman po ako sanay mangutang at napakahihiyain ko po kahit po sa mga kapatid. Kahit sa magulang, hindi po ako makapagsabi ko okay may pangailangan. Ang hinihingan ko lang po ng tulong ay ang ating Amang Panginoon na araw-araw ay siyang nakagabay sa atin. Alam niyo po, napakaraming hiwagang ginagawa ng Panginoon sa atin. Yung iba po, ang totoo, ayaw yung magsipagpasalamat. Pero dapat po pinasasalamatan natin. Kamukha po nung minsan, meron po kami pinanika ng Mama Mary. Ang sabi po ng mga kasamahan namin, sumasama po kasi kami sa Soldier of Christ. Magpasalamat kayo at yung biyayang nakamit nyo sa 1 linggo, ang sabi niya, wala ata akong mapagpapasalamat. Wala akong income, sabi niya. Wala akong hanap buhay, sabi ko. Hindi po yun lang ang dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Pagising pa lang natin sa umaga, magpasalamat na po tayo sa Kanya. Yung binigay sa atin sa magdamag. Nagising pa tayo ng umaga. Teka nga, madumi lang tayo, maihi. Pagpasalamat natin, kung hindi po mangyayari yan, sakit po idudulot sa atin. Kaya po tayo pong lahat, alam nyo, yung Panginoon Diyos na kumikilo sa atin sa araw-araw. Yung iba po, alam nyo, kuminsan ako rin po nahihiyang tumayo rito kung bakit po kuminsan para ako sinusulot sa upuan. Parang sinasabi sa akin, magpasalamat ka sa mga ginagawa ko sa iyo. Kaya po, ako nagpupurit, nagpapasalamat sa Kanya sa araw-araw. Kahit po, ngayon po kahit po ako walang hanap buhay. 3 buwan na po akong hindi nagtitinda. Pero may biyaya pa rin ng Panginoon sa akin sa araw-araw. Hindi po niya ako nakakalimutan. Hindi po ako nagtitinda. Ang gusto ko po, pag nilayang ko po yung pagsasakripisyo ko rito, hindi masyadong gulong-gulo isip ko. Para po, hindi naman po ako